So magandang gabi na naman mga ka-farmers. Sa pang katotohanan na naman tayo. So noong 1994 naalala ko pa, nasa ano kami sa Siguya, Barangay Siguya, sa ano yung lugar na yun, basta sa Barangay Siguya kami, sa Sultan Kudarat. Napakalayo. Naalala ko yun kasi malapad yung ano namin, yung kamaisan. Nagtatanim kasi kami ng mais. Tapos yung bahay na tinitirahan namin, malaking bahay. Yung hindi ko man matawag na haunted house yun kasi nga may nakatira din kasi, at doon din kami nakatira. Tapos may underground kasi yung bahay na yun, malaking bahay, tapos ay underground. Pero minsan doon kami nagatulog sa underground. Napakalaki kasing bahay na yun. Tapos sa taas ano yun, antik na mga kahoy na yung salog niya yun. Tapos minsan maririnig namin yung may nag-aakyat na tao kahit na tulog na kaming lahat. Tapos may maririnig kami sa ilalim ng underground. Minsan may naglalaro ng mga bata, minsan may umiiyak. Tapos minsan may maririnig kaming parang kadina na hinihila sa labas ng bahay. Yun ang maririnig namin minsan. Tapos isang araw, mga alas 3 o alas 3:45 ng hapon, yung dalawa kong kapatid, si Dudoy at saka si Monique, inutusan ni mamang na magbili ng asin. Napakalayo kasi yung ano namin, yung tindahan at saka yung bahay namin. Magdaan ka pa ng ilang bundok para makarating ka sa sa tindahan. Halos wala kasi mga bahay doon eh. So malayo kami talaga sa sa baryo. So si mamang nagtaka kung bakit hindi pa raw nakadating yung dalawa kong kapatid. Mga na, malapit na mag-alas 5:30. Sabi ni mamang, bakit wala pa yung dalawang bata? Kaya sinundo ni mamang, sinundo niya yung dalawa kong kapatid. Kitang kita talaga ni mamang yung tao, mga ka-farmers, na tinatampungan yung ulo ng dalawa kong kapatid. Ewan ko kung anong gagawin niya sa dalawa kong kapatid. Buti na lang at nakita talaga ni mamang, hinihila yan yung dalawang bata, yung dalawa kong kapatid, kasi tinampungan niya yung ulo. Ewan ko kung saan niya dalhin yung dalawa. Tapos sinigawan siya ni mamang. Buti na lang talaga naabutan ni mamang, kasi sinundo ni mamang yung dalawa kong kapatid. Kita niya, ayun, sinigawan niya yung tao, medyo matanda na. Sabi niya, saan mo yung dalhin ng anak ko, yung dalawa kong anak? Yun, nakasigaw yung dalawang bata pag nila nakatawag sila kay mamang na mamang. Yun, pag tawag nila, tumakbo yung lalaki, medyo matanda na, tumakbo. Saka yun, yung dalawa kong kapatid tumakbo na rin sa kay mamang, saka nagyakap. Tapos dala-dala nila yung asin. Tapos sabi
Mamang pagdating niya sa bahay, sinumbong niya kay Papa yung nangyari. Sabi ni Papang aswang yun. Kung hindi siguro naabutan ni Mamang, sigurado nalapa na yung dalawa namin kapatid. So hindi talaga natin alam mga kaparmers, may mga tao talaga na hindi natin katulad, yung mga aswang parang ganyan. Pero totoo lang, hindi pa ako nakikita ng totoong aswang sa buong buhay. Magpaparinig lang diba kasi yung aswang at saka yung yung ano lang, yung parang engkanto, parang ganyan mga kapre. Magkaiba yun kasi aswang at saka yung tawag sa amin yung kasi mga bagat lang, yung kapre, white lady, yung mga taiho, yun ang tinatawag na bagat. Pero pag aswang talaga tulad ng tik, mga nanggad, yun ang aswang ang tinatawag natin na kumakain talaga ng tao. So patuloy tayo sa kwento doon. So yung bahay kasi namin na malaki, parang sa lalim kasi niyan, sa taas kasi kami ng bundok. Yung bahay namin parang may sa bukid na yan, yung nilagyan namin ng ng bahay, yung malaking bahay, parang doon nagagi yung tubig sa ilalim ng bahay namin. Yung mag-ulan, di ba? Kasi nga yung bundok doon walang lalabasan yung tubig, so naghahanap talaga yung tubig papunta sa sa sapa yung tubig. So doon nagdaan ang yung tubig na yan, doon nagdaan sa namin sa bahay, sa ilalim ng bahay. So iba't iba kasi rin nakikita na ang kapatid ko na yung ate ko, nakakita siya ng white lady dun sa may puno ng apos, kasi nga malapit lang yung CR namin at saka yung apos. So yung mga kwento ko na to, totoong nangyayari sa buhay ko, naranasan ko. Baka sabihin ng nanonood na kwento-kwento lang, nangyayari talaga yan sa totoong buhay natin. Kayo mga ka-farmers, baka mayroon kayong experience o na din sa buhay nyo, paki-comment naman sa comment section para at least malaman natin kung mayroon ba kayong nararamdaman, nakikita. Kasi bawat isa sa atin talaga may nararamdaman sa paligid natin. So ayun lang muna yung kwentong totoo dito mga ka-farmers. Maraming salamat at saka pa-shoutout na rin kayo. Maraming salamat.